Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Ako po, grabe. Pinagkaguluhan, sinuportahan, at sinamahan si VP Sara na mga mayayamang CEO Ayala at Zobel. Galing ni VP Sara. Para yatang namimili na ang mga mayayamang negosyante kung saan sila aanib, kung saan sila susuporta para sa 2028 election. At dito talaga natin makikita, kabibig, na suportado nila ang Office of the Vice President at si VP Sara. Kaya nga ang mga tao curious, kung ganun, kabibig, posible kayang itong mga businessman na ito, itong mga CEOs na ito, ay handa nilang tulungan si VP Sara sa 2028 election. Nilaglag na ba ng mga Zobel at Ayala si VVM? Hindi na ba attach ang mga mayayamang businessman kay VVM at doon na sila pumapanig kay VP Sara? Kasi ito lang kabibig ba? Ito lang mga iniisip ko. At the end of the day, ang ekonomiya ng bansa ay kontrolado ng ating mga mayayamang CEO. And some of them, kinontrol din yung mga ilang politiko na mga buaya. Pero VP Sara cannot be controlled. Alam ko, at ramdam din natin mga kabibig. Nakikita ni VP Sara kung ano ang gustong ang adhikain ng mga mayayamang CEO na tulungan ang Office of the Vice President. And VP Sara is giving them the chance to reach out to people. Kasi feeling kasi natin, pag mga mayayaman, ang hirap abutin, ang hirap kausapin, pero VP Sara is the bridge that allows the poor and the rich to communicate and do the same task. Iba ang ating Vice Presidente. O ito, kabibig, i-share ko sa inyo kung ano ang kaganapan ng ating Vice Presidente. At huwag kayo ma-shock, ha? Don't be shocked. Ito, oh. Ito niya, kabibig, oh. Grabe. Mga kabibig, yan, oh. Yan, oh. Yeah. Basahin natin, ha? Jaime Alfonso Sobel de Ayala, CEO of AC Mobility. Paulo Borromeo, President and CEO of Ayala Healthcare Holdings Incorporated. Cel Amores, Senior Director of Ayala Foundation Incorporated. And Janice Parino, General Manager of Ayala Malls Abreza, attend the OVP pop-up exhibit Extra Plus Ordinary and coffee table signing graced by VP Sara at Ayala Mall Abreza. Hindi kabibig, oh. Grabe mga Zobel at Ayala. Join forces together, di ba? Para talaga joining for the launching of coffee table ni VP Sara. Grabe, believe na ako sa iyo, VP Sara. Ikaw na talaga. Ito pa, para mas lalo, ito. Tingnan nyo kabibig. Oh, yan. Oh. Diba? Vice President Sara Duterte meet with Jaime Alfonso Zobel de Ayala during the Extra Plus Ordinary pop-up exhibit and coffee book table signing. Tingnan nyo kabibig. Diba? Galing ni VP Sara. Nandyan din si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Ito ang komento ng ating mga netizen. Ito, sabi ni Nini Don, more investors and businessmen are showing interest in Davao because it has a reputation for being one of the safest cities in the Philippines. Nangyari ito sa araw ng Davao, ha? In fairness, grabe ang ekonomiya ng Davao. Boom na boom. Your glowing VP, CEO Sobel de Ayala is giving Wattpad. Grabe ang pogi din. Oh. Ayan na. They are slowly aligning with the only viable candidate. Habang lumalapit ang 2028, marami pang makikipag-meet and greet kay VP na kilala sa mga business sectors. Kaya kayong gustong tumakbo, mag-declare of intention to run na. Pag nakakuha ng momentum si VP, hindi nyo na yan mapipigilan. Yes.
VP yung pansya o Shopee galing I so like her. Oy, Shopee pa lang to gamit ni VP Sara. Hindi katulad ng iba dyan, mga branded, pero kay VP Sara, Shopee lang. Itong si VP kahit saan dahil hindi tayo mapapahiya. May tapang, talino at ganda, ubod ng makamasa. God bless you, Inday. Of course, para sa next president. Pero grabe ha, believe ako sa mga CEO Zubel and Ayala. Kasi talagang nakikipag-meet and greet kay VP Sara. Bihira lang yan kabibig ha. Kasi itong mga businessman na ito ay very busy doing their businesses. Kung meron mang mga malalaking tao, mga politician na nagkaroon ng mga inauguration and so on and so forth, hindi sila pumupunta. Kasi nga busy sila. Pero dito, makikita mo talaga na iba. Oh, friendship ba sila ni VP Sara or ano ba? Kasi nakikita natin na parang very casual, relaxed, and this na si VP Sara is very friendly to the Ayalas. Alaka, kinakabahan na si VVM. Baka yung mga malalaking malalaking tao na close na ngayon ay bigla na lang siyang iiwan. Nako. And speaking of bigla lang iiwan, eto kabibig, grabe. Si former President Gloria Macapagal Arroyo, talagang sinusuportahan na niya ang pagtakbo ni VP Sara as President of the Philippines for 2028. Nag-speech kasi si Gloria Macapagal Arroyo invited din kay VP Sara. Oh. Such announcements are always significant. Oh, di ba? Significant talaga yan. Oy, makinig ka bibig ha. Makinig kay former President Gloria Macapagal Arroyo. I'm very happy to be here with all of you today for the pop-up exhibit and book signing of Vice President Sara Duterte. This gathering comes at an important moment in our national life, as the Vice President has recently declared her intention to seek the presidency. Such announcements are always significant. Correct. Not only for the individual concerned, but for our democracy. Correct. They invite reflection, conversation, and renewed engagement from our people, especially when we consider that in our country's history, 6 of our vice presidents, Sergio Osmeña, Elpidio Quirino, Carlos Garcia, Diosdado Macapagal, Joseph Estrada, and Gloria Macapagal Arroyo eventually rose to the presidency. Diba? Suportado ni Gloria Macapagal Arroyo ang pagtakbo ni VP Sara bilang bagong presidente ng Pilipinas sa 2028. So ito ang komento ng ating mga netizens. Well done po, dating President, salute po. Go VP Inday Sara, magaling na magaling na ang lieg, kulong na ano pa naman po. Nanambok mas nanay. Thank you FPGMA for the support of our VP Sara. Solid support of our Vice President Attorney Inday Sara Duterte, forever President 2028. God bless. You're on the right path. Oh, diba? Yun ang mga sabi. Ito pa kabibig ang mga komento ni ito, presidency ni VP. Pero alam niyo kabibig, kinakabahan ako kay VP Sara. Pero ito dito ako nakukyutan talaga. Kasi nakikita natin ba ang mga Ayala and Zubel ay nakipag-talk kay VP Sara. Talagang they communicated well and parang nakikita natin na suportahan nila si VP Sara sa 2028 election. O kayo, ano sa palagay nyo? Suportado ba? Suportado ba ng mga mayayamang CEO si VP Sara sa 2028 election? Ako ramdam po kabibig. Oo. Ngayon ay talagang parang nagpaparamdam na sila kay VP Sara na, hey, nandito lang kami kung kailangan mo ng tulong, kung kailangan mo ng agapay para sa inyong pagtatakbo sa 2028, nandito lang kami. Diba? As in, wow. First time in history nakikita natin ang mga CEOs na kinausap si VP Sara at nag-attend pa ng isang programa ng ating vice presidente.
O, di ba? So, they really give time for VP Sara. And take note ha, talagang tinapos ang event. Hindi lang pumunta doon para mapapicture, talagang nag-launching ng libro na sa Extra Plus Ordinary at nandun talaga, hindi iniwan si VP Sara. So what's the meaning of this? Ay ka, VP Sara, ikaw na talaga. Di ba? Ikaw na talaga, VP Sara. And I'm sure marami na naman magagalit nito. Oo. Sabihin namin to, nako, gamit na naman ni VP Sara ang mga businessman sa Davao. Ginamit na naman ni VP Sara pa sabihin talaga na ang galing niya, susuportahan siya ng mga businessman. Eh, problema ba ninyo yan? Kung yun ang nakikita ng mga businessman na kailangan nilang suportahan si VP Sara kasi nakikita nila maging maganda ang ekonomiya ng bansa, hindi dapat maging ma-happy tayo. Dapat thankful tayo na hindi tayo iniiwan or iniwan ng mga business tycoons na ito. Kasi sa kahirap ng ekonomiya ng Pilipinas, I don't know kung meron pa bang investors na gusto mag-invest sa ating bansa. Pero parang nakikitaan nila ng potensyal si VP Sara. Kaya itong pagdalo ni Vice Jaime Alfonso Sobel de Ayala, ito yung sign, ito yung signal sa mga business tycoon na, oy, pumanig na kayo kay Sara. Suportahan na natin si Sara sa pagtakbo sa 2028 or baka masira ang mga negosyo natin at hindi tayo makabangon kasi si Sara Duterte may mataas na trust rating, satisfaction rating, performance rating, at ito yung hinahanap ng mga Pinoy. And take note, si VP Sara lang and the one and only opposition kay BBM, sa BBM admin. Yung mga Pinklawan, mga Dilawan, opposition ba sila? Parang yatang hindi. And they keep on calling themselves na kami ang tunay na opposition. Pero bakit hindi kayo ang palaging nag-a-against sa mga desisyon ng BBM? Tahimik lang kayo. Parang si VP Sara yata ang tunay na opposition. Di ba? Nakakahiya naman. Nagtatawa yung kayo ang opposition pero hindi pala. Nakipagbeso-beso na nga kayo kay VV. So, ganun talaga ang laro ng politika, kabibig. Ganun talaga, kabibig. But for now, we're happy kasi dito ba nakikita natin na may tiwala pa rin ang mga negosyante na mag-invest sa Pilipinas and the same time, mas tumaas yung tiwala nila kay VP Sara. Lalo na nung nagsabi si VP Sara na tatakbo siya sa 2028. Marami na mga businessman later on ang gusto ma-meet and greet kay VP Sara. Maybe mag-offer ng help for his campaign. But I'm sure VP Sara knows all these things. Kasi yung pagtakbo niya bilang vice presidente, marami na siya natutunan eh. It opens a lot of opportunities for her to learn at marami siyang nakikita kung paano patakbuhin ang gobyerno ng Pilipinas. Kung paano niyurakan ang pagkatao ng mga Duterte, kung paano pinaglaruan ang emosyon ni VP Sara, pinagtaksilan, binudol, and so on and so forth. Madaming napagdaanan si VP Sara. Kaya sa 2028, alam niyo na kabibig, huwag nating pabayaan ang ating vice presidente na tatakbong presidente sa 2028. Yun ang walang iba kundi si Vice President, the President of the Philippines in 2028, Sara Zimmerman Duterte. Di ba ang sarap pakinggan, lalo na ikaw ay naniniwala kay VP Sara. Di ba? So, yun lang, kabibig ang ating Let's Libag-Libag for today. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Ay, by the way, meron pang pahabol itong si Claire Castro. Paano daw pumili ng bagong leader sa 2028? Sabi ni Claire Castro, if we're talking about 2028 elections, dapat pumili tayo ng leader na maayos. Leader na gagamit talaga ng mga gandang pagdesisyon. Gagamit ng utak, gagamit ng puso, at may pagmamahal sa sariling bansa.
Anong reaction niyo dito? Let Lenny lead 2028. Did she read? Read? Nakapili na kami, VP Sara Duterte, the clown spokesperson. Sara Duterte. Ay, by the way, mga kabibig, meron palang iniukray-ukray pala itong tawag dito? Si Claire Castro, but I don't have the video. Parang meron ako nakita na inuukray-ukray si Claire, pero alam niyo na kabibig, ganun talaga si Claire Castro, ano tayong magagawa sa kanya. Wala tayong magagawa kay Claire Castro. So yun lang, kabibig ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Handa ka na ba sa 2028? Naku, maghanda ka. Mataas-taas pa ang laban ni VP Sara, but I'm sure kaya yan ni VP Sara. Maraming sumusuporta sa kanya na tahimik lang. May mga artista nga na sumusuporta kay VP Sara pero tahimik lang sila kasi ayaw nilang mabash. Well, ganun talaga. They also need to defend themselves pero secretly supporting VP Sara. Yan, kabibig. Bye everyone. See you next time.